John chapter 21, verse 15 to 17. The Bible says, "So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs." So ito pong John 21, nangyari ito nung resurrected na ang ating Panginoon. Siya ay malapit ng umakyat sa kanyang ama. At bago siya umakyat, ay nagkaroon muna sila ng meeting. Silang dalawa lang ni Peter. At inabili niya kay Peter ang isang gawain na hindi lamang bilang isang apostle, kundi kahit hindi apostle, ay ipagpapatuloy itong gawain na ito. Sabi niya, "Lovest thou me? If you love me, then feed my lambs." At inulit yan sa verse 16, sabi, "Feed my sheep." At inulit sa verse 17, sinabi, "Feed my sheep." Pakainin mo ang aking tupa. Ang aking mga member ng aking church. Ang mga anak ng Diyos. Kailangan kumakain yan. Aalis ako eh. Hindi ko sila mabibigyan na ako mismong magpapakain sa kanila. No? Directly. Kayang gawin ng Panginoon yun. No? Na tayo, habang nasa kanya-kanya tayong bahay, ay biglang sabihin ng Panginoon, every 12 o'clock in the morning, 12 noon, umupo kayo, tapos itiklop nyo yung inyong mata, lagay nyo yung kamay nyo ganyan, papakainin ko kayo. Pwedeng ganon. Kaso hindi ganon ang proseso na ginawa ng Panginoon. Sinabi niya, galing sa kanyang mandate, inihabili niya sa tao. Na alam niya, yung tao na yon ay ang daming beses na nagkamali. Ang daming beses niya na ni-rebuke. At ang huling kasalanan ni Peter, yung itinanggi siya. Sinabi, "Di ko kilala yan." Pinatawad niya. So, this is a person na kung titingnan natin, hindi reliable to. No? Ilang beses na bumagsak. Tao kasi. Pero, pinagkatiwalaan pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. So, God's flock, ito ang title ng message natin, God's flock is still well-fed today. We ought to believe that. We ought to hang on to that. Otherwise, baliwala ang church. Kasi, wala na pala. Si Peter lang pala sinabihan eh. Wala na si Peter. Sino pa magpapakain sa atin? Wala na. Pero, bago namatay si Pedro, no? Ay meron siyang sinabi. 1 Peter 5, verse 1 and 2. Punta tayo doon. Para kitang-kita ng ating mga mata ang habilin ni Peter na hinabilinan ng ating Panginoong Jesucristo. Makita natin yung progreso. Para tayo ay maniwala convincingly by our own eyes from the Word of God that what we're doing today is what Christ wants us to do. The Bible says in 1 Peter 5, verse 1, "The elders which are among you, I exhort, who am also an elder." So, sinong kinakausap niya? Mga elders. Okay? So, yung mga pastor, mga bishop, mga elder, na nasa kapaligiran ninyo. So, aalis na siya eh.
Mawawala na siya sa pananaw natin, nila. Kaya sabi niya, kayong mga elder, tutuloy niyo tong gawaing ginagawa ko. Ako ang nagpapakain, ako ang sinabihan ng Panginoon. Pinapakain ko yung church, yung feed my lamb, sabi ng Panginoon sa akin. Ngayon, kayo naman ang gagawa nung ginagawa ko. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder. Same rank tayo, I am an elder, you also are an elder. So walang pope. Di sinabing, I am the highest elder. I am the chief elder. And this is my instruction to you who are sub-elders. Hindi ganun. Sabi niya, ako, elder din ako, pastor din ako. Ito sinabi ng Panginoon, ngayon, kayo naman, na pag alis ko, mananatiling mga pastor, anong gagawin nyo? Sabi pa niya, dinagdagan pa niya ng credentials. Hindi lang ako elder, kundi I am a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. So, ito ang gagawin nyo, mga pastor, feed the flock of God, which is among you. Pag wala na ako, yung hinabili ni Kristo, pasa na sa inyo. Kaya magpapatuloy yung gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ninyo. Hindi ko na magagawa yan kasi mamamatay ako. Ituloy nyo yan. Sabi niya, feed the flock of God, which is among you. Kung saan kayong church tinalaga ng Panginoon, pakainin nyo yan. At hindi lang yon, taking the oversight thereof. Naintindihan ba natin yung taking the oversight? Huwag lang kayong magpakain, bantayan nyo yung tupa. Tingnan nyo ang mga activities nila. Kasi baka meron diyang napipilay. Baka meron diyang nahihiwalay ng landas. Baka meron diyang papasukin ng asong lobo. No? Baka meron diyang makakakain na hindi dapat kainin. Bantayan nyo yan. So in effect, this is a metaphor. Kung ang gawain ng pastor at kayo ay flock, babantayan daw kayo. Take the oversight thereof. So kailangan, when you have an overseer, para mabantayan kayo, tao naman tayo lahat, may sariling pag-iisip, dapat kung nire-recognize natin to na salita ng Diyos, at ito ang habilin ng Panginoong Diyos sa atin, papayag tayo. Kasi kung hindi tayo papayag, it will not work. You will be underfed. You will have bulimia. Alam mo yung bulimia, no? Anorexia, bulimia. Yung mga hindi kumakain, payat-payat na tuloy. Malnourished na. Pag hindi ka kumakain, no? Ma-attend ka ng church, pero hindi ka kumakain. Bakit? Ayaw mo yung nagpapakain eh. Ayaw mo yung pagmumukha niya eh. Di ba? Naghahanap ka eh. So, pupunta ka sa internet, doon ka mag-feeding. Magtatanong ka sa mga iba-ibang nagpapakain dyan sa ibang church. Yun silang, mas paniniwalaan mo, mas kakain ka ron. Hindi ka dito kakain. So, oversight is important. Babantayan daw. Sino ba yung hindi kumakain dito? Sino ba yung namamayat na? Paano natin nalalaman? Yung mga namamayat, yung mga hindi kumakain, yung mga feeding time na, hindi pumupunta. Diba?
Yung nanay ko, galit na galit dyan. Kain na kayo! Pagka naglalaro ka pa rin dyan, may dala ng pamatpat yun. Diba? Doon sa tansa, hindi sumisigaw, ganun lang. Pag lunchtime uy, naku, nasakit na ng puwit niya agad. Kasi pag sinipulan ka, ibig sabihin, absent ka na doon sa pagkainan. Kasi uuwi ka dapat sa tamang oras kahit di ka tawagin. Sama-sama. May behavior kami pag kumakain eh. Hindi pwede magkwentuhan, parang nagdadasal. Pag nagkwentuhan, nagkukulitan, babatukan ka ng magulang mo. No? Ngayon kakain na. Kayo na lang muna. May ginagawa pa ako dito. Sabay-sabay tayong kakain, sabay-sabay tayong mananalangin. Huwag na. Kaya ko naman kumain mag-isa. Hindi naman ako may dala ng kaldero, kumain na kayo. Yung mga expression ng mga Pilipino. No? At ugali ngayon. Kasi marami tayong activities na iba-iba. No? Very rare na yung family that eats together and prays together. Very rare. No? Yun ang longing lagi ng isang ama. Diba? Pagka andyan na, okay, tigil muna lahat. Po tayo dito. Kain tayo. Pwede kang kumain ng mabilis kung meron kang hinahabol na another kind of work. Pero sa umpisa, doon ka muna. Feeding time. Diba? Ganon din sa church. Oversight means may magbabantay, huwag kayong ma-offend. Pag may sumisita sa inyo, habilin ng Panginoon yan eh. Amen. Ginagawa lang ng tao yung trabaho na binigay sa kanya ng Panginoon. Oversight daw. Binigyan siyang trabaho, oversight. Tapos sasabihin niya, sige, bahala na sila, malalaki na yan. Ano yun? Failure yun. Di ba? Pag sinabi ko, total, may mga isip naman kayo, at kayo naman matatagal ng mga Kristiyano, at kayo naman nagbabasa ng Bible, alam niyo naman ang tama at mali, bahala kayo. Oversight ba yon? Hindi. Kaya lang Panginoon pagka ino-oversight ko sila, nagagalit sa akin. Tiisin mo yung galit. Kasi trabaho mo yan. Be patient with my flock. Be patient with my lambs. Because talagang ganyan. Kaya nga, di ba, merong parable na nawala yung isa, iniwan yung 99. Hinanap yung isa. Tapos nung nakita niya, may rejoicing. Yung oversight yun kung hindi oversight, no? Pagbilang niya, kulang. Ulitin ko nga. 99 lang. Yung tao, yung tupa na yun talaga, anak ng tupa talaga yun. No? Hindi sumusunod. Andito na kami, nandun pa rin. Baya mo? Ganun ba yan? Hindi. Ang example ng Panginoon, iniwan nyo na yung 99, hinanap yung isa. Amen. Ganon ka-concern ang Panginoon sa bawat kaluluwa na Kanya. Yes. Pero tayo, siguro, kung pasaway yung isa na yun, sabihin, ba't mo pa ba ako hinahanap? Diba? Alam ko naman pabalik doon sa kawan Hinahanap mo pa ako, nag-enjoy ako dito Sa susunod, wag mo na ako hanapin. Ha, Pastol? Alam ko ginagawa ko. Tapos dahil meron ganon, pahiya yung pastol.
Sige, ganun pala gusto nyo eh. Ayaw nyo pala ng supervision eh. Ayaw nyo pala ng oversight eh. O sige, from now on, kanya-kanya na tayo. Gusto ba natin ng church na kanya-kanya? No. Diba? Church ba ng Panginoon yung kanya-kanya? Pag kumakain tayo, pag feeding time, that is Christ's instruction. And when we follow Christ, we worship Christ. Yes. Hindi yung worship, yung ganon. Yung tatalon-talon ka. Yun ang worship ng ibang church eh. Yung nagtatatalon, may drums, isang oras. No? Hindi yun ang worship. Ang worship, nakaupo tayo, tahimik tayo, kumakain tayo. Pinifeed tayo ng Panginoon. Now, when you are seated down and listening to the preaching of God's Word expounded correctly, you are being fed by Christ. I am only a distributor. Pag sinabing feed, di naman sa akin galing yung yung pagkain eh. Kuha lang ako sa drum. 'Di ba? Kuha sa drum, lalagay doon sa feeding trough. Tapos tinitingnan ko kung lahat kumakain. Okay, lahat kumakain. Oh, ba't yung isa doon? Halika na rito. Tatawagin niya. Ewan ko. Paano? Hindi ako pastol eh. Paano pag merong isang hindi kumakain? No? So, make sure na lahat kumakain. Kumakain ba tayo ngayon? Baka merong hindi kumakain dyan. Baka merong iba iniisip. Kain tayo. Sabi ng Panginoon, feed. Sumunod tayo sa Panginoon, sa sistema ng Panginoon. Siya may gawa niyan, hindi naman ako eh. Inaano lang natin, inuulit lang natin yung pinasa sa atin eh. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint. Meron ba ako ditong pinwersa na umupo dyan? No? At sinabi, kanina pa kita iniintay, halika dito. Upo! Huwag kang gagalaw. Kahit nahihi ka, dyan ka lang. Walang gano'n, di ba? Not by constraint, but by convincing. Amen. Not by constraint, but willingly. Ibig sabihin, yung will mo, pumunta ka dito. Kita ko yung excitement ni Sister Merlina eh. Talagang gusto pang abutin yung mga nando sa, kamayan ko kayo. Ang bihira. No? Talagang, kita mo yung excited siya. Malapit na ang feeding time. Andito yung mga kapwa ko sheep. Dapat ganun tayo eh. Ganun dapat tayo every Sunday eh. No? Excited to see other sheep. And then excited to feed on God's Word. And then when we are fed, we are excited to digest. And we are excited because we are well fed. Pagka hindi ka well fed, hungry ka. Di ba? Maggutom ka, uuwi ka gutom. Bakit? Iba inasikaso mo eh. Iba inisip mo eh. Or habang nag-feeding, ino-oppose mo yung feeder. Mali. Tanga. Hindi tama. Mali. Paano ka mag-feed nun? Di ba? Andiyan yung pagkain, hindi mo kinakain. Ang kinakain mo, yung gusto mong kainin, may baong ka. Di ba? May baong ka. Ba't ako kakain dyan? Ito gusto ko kainin. Di ba? O hindi kaya alis ka dun sa feeding table, pupunta ka sa grazing ng iba. Pupunta ka dun. Kakain ka dun. Solo flight ka. Tapos babalik ka. Busog din ako.
Kagaya nyo. Kala nyo ba kayo lang nabubusog? Ayoko lang kumain ng mga pinapakain yan. Rebelde. Sabi, rebellion is as the sin of witchcraft. Mangkukulam daw yung rebelde. Huwag tayong, kung meron tayong rebellion sa puso, pigilin natin kasi sa harap ng Diyos, mangkukulam ka. You are a witch. That's not a good position of a good Christian. You ought to avoid that. Tuloy natin. Not by constraint but willingly. Not for filthy lucre. Oh, pastor, huwag kang mag-oversight na puro tithes and offering lang ang after mo para yumaman ka. Para maganda yung, tawag namin doon, yoyo. Tawag namin ni Yorme, yoyo. Bago yoyo mo ngayon ibig sabihin yung relos. Laging maayos at magaganda, first class. Okay? So, yan ang not for filthy lucre, but of a ready mind. Okay. This command, given by the Lord to Peter, was passed on to the elders among us. The instruction was to feed and to oversee. Dalawa. Okay? Now, what about Paul? Same. Kung ano yung ginawa ni Peter, si Paul, binigyan din ng instruction, thou shalt be a vessel unto me, unto the Gentiles. So, may direct instruction din galing sa Panginoong Kristo sa taingan ni Paul at binigyan siya ng power to go to the regions beyond. So, siya din ay pastor na nagpapakain din sa mga tupa ng Panginoon, kagaya ni Peter. At anong ginawa niya? Nung siya ay malapit na ring kunin ng Panginoon, dahil alam niya ang susunod na step, ay makukulong na siya. At pag nakulong na siya, tuloy-tuloy na yon sa putol ulo. Alam man taon yan, hindi na siya kasing laya ng dati. So, nung alam niya na yan, at yan naman ang sinabi ng Panginoon sa kanya, that you will suffer many things for my sake. So, alam niya na yung future niya eh. Buti nga sa atin, di natin alam, no? Yung future natin. Kasi baka madidepress tayo pag alam natin. No? Si Pastor Nilo, ang dulo niyan, pag pumunta yan ng Saudi Arabia, doon na yan mapuputulan ng ulo. Sipin mo kung may hula na gano'n. Buti na lang wala nang agabus ngayon. Kung hindi, ang hirap ng buhay nun. Alam mo yung future. Okay. So, Acts 20:17. Subaybayan natin, mga kapatid. Tingnan nyo yung Bible nyo. Kahit cellphone Bible. Para nakikita natin mismo. Mas matindi impact pag binabasa mo yung scripture kaysa naririnig mo lang sa bibig ng isang pastor. Basahin mo dahil kakausapin ka ng Panginoon dyan Acts 20:17. And from Miletus, he sent to Ephesus. Mula sa Miletus, pumunta siya sa Efeso. At pagdating niya ng Efeso, he called the elders of the church. Okay? So, pinatawag niya yung mga iba-ibang elders. Tapos, anong sinabi niya doon sa elders na nag-gathered together? Kagaya kahapon, maraming elders. Acts 20:28. Baba ng kaunti, nasa 17 tayo, pumunta tayo sa 28 ngayon. Eto na, sabi ni Paul, alam ko na I am ready to depart. The time of my departure is at hand. So, nung alam niya na yan, sabi niya sa Acts 20:28, elders, mga pastor, take heed to yourselves. Ingatan niyo ang inyong sarili.
And to all the flock, ingatan nyo rin ang mga kawan ng Diyos. Over the which the Holy Ghost has made you overseers. Okay. So, bawat isa sa inyo, mga pastor, binigyan kayo ng oversight function ng Holy Spirit. At anong gagawin nyo? Sa inyong kapangyarihan, sa authority na binigay sa inyo ng Holy Spirit. Pastor, feed the church of God. Yan ang trabaho mo. Pakainin mo ang iglesia ng Diyos. Dahil yan ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay? Kaya yun ang trabaho magpakain. Kaya kailangan, we should make sure, the pastor is feeding the Word of God. Not his own word. Not his own whim and caprice. Not his own concocted, invented doctrines. But the Word of God. And nabubusog dapat tayo. No? Be sure, halimbawa, ganito po para mabusog, Dito kasi sa atin, filtered ng tao, filtered ng emotion, filtered ng iba-ibang levels. No? Para ikaw ay umuwi na may napala, be sure na kinausap mo ang Holy Ghost, kinausap mo ang Panginoon. Lord, talk to me. Ba? Sabi ng Panginoon, open your mouth and I will fill it. So how does He fill it? Open your mouth. Lord, talk to me. Lord, I need you. Alam niyo gagawin ng Panginoon? Halimbawa, ang sermon sang oras, meron siyang kahit 1 minute window na kinausap ka niya. That's it. Mabubusog ka na nun. Kahit na isang sentence lang na nabanggit ng preacher na hindi niya alam, para sa'yo pala yun, na-strike sa'yo, na-bless ka, pero Panginoon gumawa nun. Hindi ko pwedeng attribute na, kita nyo na. Di ba? Ipinag-aralan ko yung mabuti kagabi. Kaya, iba talaga dating yan. Dito nyo lang maririnig yan, mga kapatid. Di ba? Ay daming libro, binasa ko lahat yan para sa inyo. Hindi ganun. Wala ito. Ito. Wala. Kung kinausap ka ng Panginoon, it's God who gives the glory. At sigurado, kung church niya ito, kakausapin ka ng Panginoon. At mabubusog ka. Kaya meron tayong dig Di ba? Yung dig na yan, para ma-share natin yung take-away natin doon sa preaching. Hindi yung life experience natin mula nung bata ka. Huwag nyo i-share yun. Dig na tayo. Ikaw, ano masasabi mo? Nung elementary kasi ko, hindi yan. Narinig ko yung preaching. Ito yung sinabi. What struck me was when it was mentioned. Ganun lang, kasimple. Then shut up. Hindi kailangan na mahaba ang mahaba. Kakain na tayo Pagkatapos nun No? Huwag nyo habaan. Magsilang. Okay? So, feed the church. Overseer. Be sure na nangyayari yan sa church ng Panginoon. Kasi pag merong isa dyan na hindi nag-feed, delikado yan. Baka kung ano kinakain yan. Di ba? Yun ang problema Pagka hindi kayo kumakain dito sa pinapakain dito, may kinakain kayong iba na makaka-poison sa iyo. Either ma-impacho ka o magtai ka. No? Hindi ko na na-filter yun,
Dapat sinabi ko, diarrhea, medyo ano. Ganun eh. Pasensya na. Oo. So, marami, dyan natin nakukuha lahat ng sakit eh. Di ba? So, I should make sure. Kaya nga binabantayan ko rin yung nagtuturo dito eh. Yung mga Sunday school teachers, yung sa young people, tinatanong ko yan, anong tinuro ni Jerome? Di ba? Kala mo ba, hindi ko inaalam yun? Di ba? Mamaya, magkaroon na ng Church of Jerome. No, I'm confident with Brother Jerome. He is good. No? So, ganun din yung choir. Tinitingnan ko rin yan. Ano ang pinapakanta sa inyo ni Air? Tama ba doktrina ng mga pinapakanta niya? And be ready for rebuke. Because God told the pastor, take the oversight. Oh. Hindi pwedeng kahit ano, kantahin dito. O kantahin ng choir. O patugtugin. Hindi pwedeng lahat ng topic pwede. Di ba? Masanay tayo doon, mag-ano tayo doon, mag-subscribe tayo sa ganung klaseng discipline. Hindi pwedeng lahat kausapin mo ng problema mo sa buhay. Di ba? Meron pa mamaraan. Oh. Kasi otherwise, gugulo tayo, edi, papangit church natin. Ito ba? 1 Peter 2:2. Basahin niyo mga kapatid. 1 Peter 2:2. Sabi ni Peter, as newborn babes, anong sunod? Desire the sincere milk of the word. Anong kinakain? Anong pinapakain? Milk. Para sa mga baguhan. Para sa mga bata. Newborn. Ha? Kung ikaw ay newborn, ang classification mo ay bata ka pang Kristiyano, bago ka pa lang sa church, kagaya ng isang bagong panganak, kagaya ng anak ni Brother Peter, no? Ayan, kagaya ni Baba, nagdagatas pa ba yan? Say na. No? Dati, nung baby pa sila, they want milk. Okay? So, as newborn babes, desire sincere, yan ang papakain. But you may grow thereby. So, pagka nagpipreach ang isang preacher, dapat marunong siyang magpakain kasi mixed crowd tayo. Meron ditong mga babes in Christ at meron ditong mga matatagal na, matatanda na sa Panginoon. Matagal nang save. Pag puro milk ang pinapakain ng pastor, parang lantang gulay yung matatagal na. Diba? Ano ba yan? Masyadong basic. Diba? Siyempre, naintindihan natin yon. Na, alimbawa, merong isang illustration si Pastor Abante dyan. Meron daw isang pastor na, nag-preach siya ng 7 weeks. Ang mensahe niya, isa lang, ye must be born again. After first week, ye must be born again. Second week, ye must be born again. Third, fourth, fifth, sixth, seventh. So, medyo na yung deacon, nagtaka na. Pastor, bakit po puro you must be born again mensahe mo? Because you must be born again! Galing, no? Hindi pa pala born again yung deacon. Kaya pala. See? So, minsan, milk. Pero,
Ito ang tampo ni Paul. 1 Corinthians 3:2. Pag sinusubaybayan nyo itong feeding na ito, mas blessed kayo. Kasi ito salita ng Diyos eh. Pagka hindi, tamad kang magbuklat ng Bible, less ang feeding mo. Buklatin natin. 1 Corinthians 3:2. Huwag tayong tamad. Get your Bibles and open. Or your cellphone. Ito sabi ni Paul. I have fed you with milk and not with meat. Hanggang ngayon, pinapainom ko kayo ng gatas at hindi karne. Isipin mo, 10 years old. Ang hawak, bebiron. Alam niyo yung bebiron, di ba? Ganon. Para si Bonjing. Si Bonjing. Laki-laki. Isang boteng yung bote ng lambanog. Punong-puno ng gatas. Hanggang ngayon, yan pa lang ang kaya mo. Pag pinapakain kita kasi ng karne, hindi ka natutunawan. Di mo kaya. Ang tanda mo na, di mo pa kaya karne. Yan ang sabi ni Paul, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it. Di nyo kaya. Neither yet now, hanggang ngayon. Hindi nyo kayang karne. Pag pinapakain ko kayo ng karne, nasusuya kayo. Natitisod kayo. At parang gusto nyong magrevolusyon. Pagkakarne. Kaya, balik tayo sa gatas. Pero, isa sa mga pagkain yan, no? Na dapat kumakain tayo ng meat at saka ng milk. Okay. Kaya dapat natin yan. Sabi sa Hebrews 6, leaving the principles of the doctrines of baptism and repentance from dead works, let us go on unto perfection. So, ang church, hindi puro milk. Let us go on. Go forward. Mag-move tayo sa mas matitinding doktrina at matitinding disiplina. No? Huwag tayong magkakaroon ng masyadong reaction porket di natin naintindihan in the onset. Isipin lagi natin na itong pastor na to ay binili na ng Panginoon yung pastor niya. Salin-salin. Kaya, ang ibig sabihin niyan, ang instruction talaga galing sa taas. Sinalin lang. So, itong tao na to, dapat gawin niya yung tama, mag-feed. At yung feed niya, dapat siguraduhin niyang tama ang finifeed niya. Kasi hindi naman kanya yan eh. Hindi naman kayo pag-aari ng pastor, pag-aari kayo ng Panginoon eh. Diba? Kaya dapat, accountable ako sa Panginoon kung paano ang papakain ko sa inyo. Hindi lang pumulot ako ng darak kung saan-saan. Ngayon, kung i-reject mo yon, yan, dyan nagkakaroon ng problema. Ayaw mo kumain ng meat, problema. Sasabihin ng Panginoon, ba't yung isang member dyan hindi mataba? Bakit payat? Bakit butot balat? Ba't yung iba ayos? Anong ginagawa mo dyan, pastor? Hindi mo ba binabantayan yan, yung isang yan? O yung dalawang dyan? Pag feeding time, hindi nakikinig? Pinapabayaan mo ba yan? Akin yan. Di ba? Kaya dapat, tayo? God looks at us eh.
So we need to feed with milk and we move on to meat. Hindi yan pang lalaki lang, yung meat. Yung mga hard doctrines, hindi pang lalaki lang, pang babae din. Ang kaibahan lang ng babae-lalaki, yung lalaki binigyan ng kapamahalaan sa bahay. Oh, tanggapin natin yun. Kalooban ng Diyos yun eh. That is God's order in the home. So, the Word of God, tama, 1 Corinthians 14:36. Basahin natin. Punta po tayo doon. Go to your Bibles. I must make sure that you are feeding from the Word of God, not from me. Anong sabi? What? Came the Word of God out from you? Galing ba sa inyo ang salita ng Diyos para sabihin natin na pwede kang hindi kumain or pwede kang magkaroon ng sarili mong kilos, sarili mong instruction, sarili mong ugali dito sa church? Pwede ba yon? Iba-iba ugali natin. Yung iba wala sa Bible ang ugali, papayagan natin. Ang salita ba ng Diyos galing sa inyo? Or came it unto you only? O ito ay inihatid lang sa inyo? Ang sagot, inihatid lang po. Hindi po yan galing sa amin. Hindi po kami nagkatahan ng Bible. Binasa lang po namin yan. Tapos naniwala kami sa Panginoon ng Bible at ngayon, uma-attend kami sa isang biblical church, Baptist church. Dahil gusto namin, pakainin kami ng Panginoon. Okay. So, hindi galing sa inyo. Galing sa Panginoon, ibinaba sa inyo. Kompleto ang aral. Hindi pwedeng mag-imbento yung mga nakikinig. Hindi pwedeng sabihin ng sheep, ayoko niyan. Sila na lang. Gusto ko mas class. Gusto ko mas okay, mas hindi ako hayang diyan eh. No? So, 'yan ang mga nangyayari minsan pag mayroong mga hindi sumusunod. The Word of God came unto us complete with teachings, faith, and practice. It should not come out from us like having new doctrines and new prophecies. Kaya maling-mali po yung may mga speaking in tongues kasi vlogging may bago. Pagka ang isang church, pastora, doon na lang sa pastora eh. Imbento na niya yun na pwede siyang tumayo sa pulpit. No? So, pagpastora, pambihira. Yan na, nag-imbento na siya. May bagong sinasabi ang Panginoon. Yan. Nararamdaman ko, may sinasabi ang Panginoon. Kagabi, nag-usap kami ng Panginoon. Ito ang pinapasabi. Yan, yung mga ganyan. That is the Word of God coming out from you and not just coming to you from the Bible. Tayo, ang isang tamang church, ang isang true church, we receive the Word of God and then we deliver the Word of God to the people and pass on to the next leaders and then they do the same unto the next generation. Hanggang dumating ang Panginoon. Ganun lang ang trabaho natin. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng bagong turo. At maling-mali, mga kapatid, na mag-shop around. No, may church ka na, ang dami mo pang pinapakinggan na iba-ibang churches, nililito mo yung sarili mo. Napakinggan nyo na ba lahat ng naka-stack natin na YouTube video? Pati yung website natin, nabasa nyo na ba yun? Merong isang
member ba yun? Nakalimutan ko na, no? At sinasabi niya, Pastor, ito, tama. Oh. Sinasabi niya, Yeshua. Pastor, si Yeshua ang utos sa atin. Sabi ko, Brad, bakit pag nagsalita ka sa akin, Hebrew? Tagalog tayo, Pilipino tayo. Ba't hindi mo masabing Jesus? Hindi kasi, Pastor, Yeshua eh. O, tama naman yung Yeshua. Hindi ko naman kino-contest. Kaya lang, bakit parang yan lang ang pangalan ng Panginoon, hindi pwedeng banggiting Jesus? Ay, hindi kasi Yeshua. Yun. Okay. Brad, bago tayo magpatuloy ng usapan, pwede ba, kung ako ay kinoconsider mo na iyong pastor, at yung church natin ay kinoconsider mo na iyong church, basahin mo muna yung Articles of Faith bago ka mag-iba-iba ng kung saan-saan nagbababasa. Yun muna. Tapos pagka may tatanong ka tungkol doon, usap tayo. Yan ang pag-usapan natin. Kasi maaral ka eh. I appreciate that. Nag-aaral ka, gusto mong advance, okay yan. Pero ituon mo sa maniwala, sumunod ka sa akin. Ituon mo yan sa tamang direksyon. Diba? Huwag kang kung ano-anong binabasa mo na mga websites at saka mga pastor na malayo ang turo kaysa sa atin. Tapos ibabangga mo. Araw-araw tinatanong ako eh, Pastor, anong palagay mo sa Nephilim? Sa Anunnaki? Anong palagay mo dyan? Sabi ko, Brad, alam ko yan. Nabasa ko yan. Alam ko kung ano ang tamang aral tungkol dyan. Pero hindi ko sasabihin sa iyo. Bakit? Wala ka pa nga doon sa Articles of Faith natin eh. Yung basic natin, hindi mo mga inaaral. Inaaral mo yung mga giants, Nephilims. No? Yung mga UFO, yung Atlantis. Sabi ko, pambira naman yan. Yan yung mga sinuka ko nung high school ako tsaka college. Eh ngayon, pinupulot mo lang. No? ESP. Ha? So, kaya nga may oversight. Tama ang Panginoon, sabi oversight. Ibig sabihin, sumunod ka sa guidance na ito ang mas maganda para sa kaluluwa mo. Isipin mo na lang, lahat tayo, iba-ibang discipline, iba-iba ang ang mga nababasa natin, araw-araw, iba-iba. Isipin nyo na lang, kung lahat kayo magtatanong sa iba-ibang topic sa inyong pastor, di wala tayong kahinatnan. Kundi, mga different kinds of knowledge which is strange. So, if you don't like the food, then ask yourself, bakit di mo gusto yung pagkain ng tupa? Kambing ka ba? Di ba? Ang pinapakain ko yung pagkain ng tupa eh. Tapos sabihin mo, me. Bakit? Yung kambing, di ba, me din yun? Yung ayaw ng pagkain ng tupa, siguro aso yun. O kambing. Sana lahat tayo dito tupa ng Panginoon. Yun ang kakausapin ka nga ng Panginoon eh. Just have the attitude of humility. Ready to feed. Ready to receive the Word of God. Ready to have a takeaway. God will take action sa kaluluwa mo directly through the preaching of the Word. That's how God operates in the church. God will deal with you. God will deal with your sin. God will deal with your needs, with your emotions, with your inhibitions. God will deal with you direct.
Pero hindi yan magdi-deal sa'yo without the preaching of the Word of God. And maaaring minsan, totally unrelated sa preaching. No? Kikilos ang Panginoon. Yan, familiar si Spurgeon dyan eh. Meron siyang mga pinrich na nagtaka siya, bakit may nasave? Kasi, ang tingin niya, he has not given it enough justice yung kanyang preaching. No? Hindi niya maisip na, ang sama. Minsan, ang pastor ganyan eh. Nag-preach siya. Siya mismo, hindi believe doon sa sermon niya. Tapos magtataka siya ba? May naligtas. Meron nagtiwala sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon yung walang kakwenta-kwentang tao na walang kwenta yung preaching, ginamit pa rin ng Panginoon. Bakit? Panginoon ang nagliligtas eh. Hindi yung galing ng preaching. At Panginoon din ang nagbibigay ng maturity, nagpapakain. All of this is supernatural, mga kapatid. Pagka oras na tinrato mo ang church ng Panginoon na natural means, na parang nag-uusap lang tayong mga tao, binobola ko lang kayo, that is a failure. Dapat i-recognize natin na something is going on supernaturally in this room. Because it's the Holy Spirit. It's not me. God gets all the glory. At ito ang sinabi, Colossians 1:25 says, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. So lahat ng ministro ng Panginoon, kung totoo siyang ministro, may tinutupad siya na purpose ng Panginoon. Yun ang ginagawa natin ngayon. Hindi tayo nagpapalipas oras lang. Hindi tayo nandito para lang makinig, mag-enjoy, tapos magbabayad tayo kasi nag-enjoy tayo. Hindi ito sinihan. Di ba? So, kailangan po may pricking of the heart every time there's a sermon. Pray that your heart is pricked because it's a great loss. This whole hour is a loss kung hindi kinausap ka ng Panginoon. Kung walang kurot na nangyari sa'yo. At pagka nakurot ka, magsaya ka. Tanggapin mo. Kung merong ikokorek ang Panginoon sa'yo na mali, rejoice. And change your life, change your heart, change your mind, change your ways. And that is how you worship God. Each encounter with God is an encounter that you realize that you are nothing. Christ is everything. Tuwing alis tayo, we are full of ourselves. So, tuwing pupunta tayo, attend tayo ng feeding, hopefully, we are full of Christ after. For this cause also thank we God without ceasing because, sabi niya sa 1 Thessalonians 2:13. Tama importante to. Nagpapasalamat kami sa Panginoon ng walang patid, sapagkat nang inyong tinanggap ang salita ng Diyos na narinig nyo sa amin, ay tinanggap nyo ito hindi bilang salita lamang ng tao, kung hindi sa katotohanan, salita ng Diyos. Sino yung nangungusap? Tao. Anong ginamit niya? Lengguwahe ng tao. Anong boses niya? Boses ng tao. Pero nung tinanggap nila, dahil sila ay tupa ng Diyos, nung narinig nila ang boses ng tao, tinanggap nila yon na bilang salita ng Diyos. Yan ang tunay na feeding. Pag hindi nangyayari yan sa buhay mo, kapatid,
malaking loss at malaking kagutuman ng kaluluwa. No? Pag nire-reject mo lagi, naku, hindi naman yan. Salita lang yan ni Pastor Nilo eh. Hindi ako maniniwala dyan. Okay, up to you. Pero be sure na, eto, panay nga ang quote ko ng verse eh. Yun ang pakinggan mo. Tapos magkaroon ka ng paglago dahil sabi ni Paul, noong tinanggap nyo yan, yung aking salita, hindi nyo binilang na salita lang ng tao yung mga sinabi ko. Kung hindi, salita nga mismo ng Diyos. Isang example ng salita ng Diyos. Ang bilin ni Paul kay Titus 2:5. Bilinan mo ang mga babae, be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Mga wives, are you obedient to your own husbands? Titus 2:5. Oh. Yung rebelde sa kanyang asawa, pagka ikaw kinokontra mo, wala kang ginawa araw-araw kundi kontrahin mo yung asawa mo. You are disobedient to God. At ano pa ang result? That the word of God be not blasphemed. Pagka ikaw daw asawang babae, ikaw babae ka, hindi ka nakikinig sa asawa mo, hindi mo itinuturing na kagalang-galang ang asawa mo, binabastos mo yung asawa mo, ina-under mo yung asawa mo. Kala nyo ba maganda yon? Kung Baptist ka, kung Kristiyano ka, kung SGBCI ka, namumusong ka sa salita ng Diyos. Pinapahiya mo ang salita ng Diyos. The word of God should not be blasphemed in this church. Kaya, kung dala-dala mo pa yan, maangas ka sa asawa mo, sa lalaki, baguhin mo na yan, kapatid. Baguhin mo na yung ugali mo. Yan ay hindi lang salita ni Pastor Nilo, salita ng Diyos yan. Amen. Kaya sana, wala na tayong marinig na nag-away, no? Nag-away, nagsagutan, pinalagan, at kung ano-ano pa. Yan ang sabi ng Panginoon sa inyo eh. Galang mo ang Diyos. So ito mga kapatid, tapos na tayo. Tapos na tayo. Tama na. Okay? Pwede bang mangusap ang Panginoon? Ito na yung last. Pwede bang mangusap ang Panginoon sa hindi niya ministro? Pwede bang may word of God na lumabas sa bibig ng hindi naman church, hindi Baptist? Pwede bang word of God din yun? Papakita ko sa inyo. Ang sagot dyan, pwede. Okay, andito yan. They speak the truth, but they're not qualified pastors. They are not true churches. But they speak the truth. Okay? They speak the word of God na dapat paniwalaan. Because it is the word of God. But ibig sabihin ba, if a disqualified pastor or a not qualified church speaks the word of God, ibig sabihin ba, qualified na sila? Hindi pa rin. Yung word of God, it will take effect and it will be true no matter who speaks it. Ganun dapat intindi natin. Hindi porket pinagpapala ang laki-laking church, ibig sabihin true church na yon.
Hindi porket ang galing-galing magsalita at puro Bible ang sinasabi, hindi ibig sabihin ministro na 'yon. Hindi. Yung sinasabi niya, kung nasa Bible 'yan, totoo 'yan. Sundin natin. Pero hindi yan bumabalik na 'yun ang nagiging evidence na siya ay true minister of God. At yan ay nangyari sa John 11:49. Sa John 11:49 hanggang 51, ito nangyari. And one of them, named Caiaphas, being the high priest, that same year, sino si Caiaphas? Unsaved yan. No? Si Caiaphas. High priest. During the time ng Panginoon. Yan ay walang pananampalataya kay Kristo. Opposition ni Kristo yan. So, hindi yan ministro ng Diyos. Pero meron siyang office. Ang office niya, tama. High priest. So, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Yun ang kanyang salita. Galing sa puso niya yon. Hindi dinikta ng Espiritu ng Diyos yun. Pero anong sabi, anong comment ng Holy Spirit? And this spake he, not of himself, but being high priest that year, he prophesied. So ang Holy Spirit, ginamit yung salita niya, ginamit yung puso niya na madumi, na unsaved, para magsalita ng isang prophecy. At ang prophecy na yan ay truth. That Jesus should die for that nation. Oh. Kita nyo? So, pwedeng gamitin ng Panginoon kung sinong gusto niyang gamitin. Pero hindi ibig sabihin, ginamit niya ang isang tao, ministro na ng Diyos yun. Ang ibig sabihin lang yan, ginamit niya yun. No? Yan, ang problema niya ng mga tao na sunod, mga Pilipino, pagka merong isang famous, nagiging nagiging sinusundan na, no? Nagkakaroon na ng following. Oh. So, akala nila, kumikilos ang Panginoon dito. Kumakausap ng demonyo. Ang bihira. Nakakapagpalayas ng demonyo. Nakita ko na naman yung isang video ni Carillo Apostol Carillo. Kausap niya yung isang young people. Naka-long sleeve pa Ibig sabihin, member niya yon. Tapos, nung tinuro niya, ikaw, anong problema mo? Biglang gumano, no? Pambira yung member niya, biglang nangisay. Sino ka? Naka-long sleeve Ibig sabihin, member niya. Ewan ko, no? Malaki ang lamang na yun yung kanyang disposition. No? Or either acting yon or talagang pinoses ng demonyo yon, di natin alam. No? Pero, kinakausap yung demonyo. Nag-uusap sila Diba? Anyway. So mga kapatid, I hope you were fed. I hope God talked to your heart. Tayo po tumayo.